Matapos ang laban kanina, muling pinatunayan ng Los Angeles Lakers na mas malalim at mas matatag pa rin ang kanilang hanay ng mga role players kumpara sa Golden State Warriors. Kahit parehong hindi naglaro ang mga superstar ng dalawang koponan, nanaig pa rin ang Lakers sa score na 126 sa 116, isang panalong nagpakita ng kahandaan ng kanilang bench kahit wala sina LeBron James at Luka Doncic sa lineup. Sa kabilang banda, wala rin sina Stephen Curry, Al Horford at Jimmy Butler sa Warriors kaya naging sukat ang laban ito ng depth at disiplina ng bawat team. Sa panig ng Lakers, umangat ang kolektibong opensa mula sa kanilang mga role players na nagpakitang gilas sa magkabilang dulo ng court. Si Austin Reeves ang nanguna sa scoring na may 21 puntos sa loob lamang ng 23 minuto, habang si Rui Hachimura ay tumulong din ng 16 na puntos at matatag na depensa. Hindi rin nagpahuli ang rookie na si Dalton Knecht na nagbigay ng instant spark mula sa bench. Ngunit ang pinakakapansin-pansin ay ang unti-unting pagbangon ni DeAndre Ayton na tila nagsisimula ng mahanap ang kumpiyansa at rhythm sa loob ng koponan. Sa kanyang best outing bilang Laker, nagtala siya ng 14 na puntos, 8 rebounds at 5 assist bukod pa sa 2 steals na nagpatunay na nagiging mas agresibo at aktibo siya sa paint. Sa kabila ng pagsisikap ni Brandon Podziemski at Jonathan Kuminga sa panig ng Warriors, malinaw pa rin ang agwat sa kalidad ng bench units. Nagpakita ng sigla at chemistry ang Lakers kahit experimental pa ang rotation nila, samantalang hirap makasabay ang Warriors sa enerhiya ng Los Angeles. Kitang-kita na mas buo at mas may direksyon ang galaw ng Lakers sa kabila ng preseason setup, bagay na nagbibigay ng positibong senyales habang papalapit ang regular season. Habang patuloy na inaayos ng Lakers ang sistema ni JJ Redick, nagiging malinaw na ang kanilang kalakasan ay hindi lang nakasalalay sa mga superstars kundi sa lalim ng roster. At kung ganito ang magiging kontribusyon ng kanilang mga role players, lalo na ni Ayton na unti-unti nang nag-a-adjust sa bagong sistema, mukhang may ibubuga talaga ang Lakers sa kahit anong matchup. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Mas malakas nga ba talaga ang mga role players ng Lakers kumpara sa Warriors? Samantala, mainit ang usap-usapan ngayon sa NBA matapos ibunyag ng insider na si Jovan Buha na posibleng sumingit o pumasok bigla ang Los Angeles Lakers sa magiging trade sweepstakes para kay Giannis Antetokounmpo. Ayon sa ulat, pagdating ng tag-araw ng 2026, magkakaroon ng Lakers ng 3 tradable first-round picks at 3 draft pick swaps na maaari nilang gamitin bilang matinding pondo para sa isang blockbuster trade. Dahil dito, itinuturing ngayon ng maraming analyst na isa ang Lakers sa mga posibleng dark horse na makasungkit kay Giannis sakaling magbukas ang oportunidad. Sa kasalukuyan, si Giannis ay nakatali pa rin sa Milwaukee Bucks sa ilalim ng isang 3 taong kontrata na kanyang pinirmahan noong Oktubre 2023. Meron din siyang player option para sa 2027 hanggang 28 season na nagbibigay sa kanya ng kalayaan na piliing manatili o umalis depende sa magiging direksyon ng koponan. Dahil dito, hawak pa rin ni Giannis ang kontrol sa kanyang kinabukasan at posibleng ito ang maging susi kung sakaling dumating sa puntong gugustuhin niyang lumipat. Kung sakaling magpasya ang Bucks na buksan ang posibilidad ng trade, malinaw na may kakayahan ang Lakers na mag-alok ng kompetitibong package. Bukod sa kanilang mga draft picks, may ilang batang asset at tradable contracts din silang maaaring isama upang makabuo ng alok na mahirap tanggihan. Sa kabila nito, malaking tanong pa rin kung gugustuhin ng Milwaukee na isuko ang kanilang franchise player at kung magiging handa ang Lakers na isakripisyo ang ilan sa kanilang core players para lamang makuha si Giannis. Ngunit kung sakaling tuluyang makuha ng Lakers si Giannis Antetokounmpo, posibleng magbago ng tuluyan ang landscape ng NBA. Isang bagong super duo ang mabubuo sa pagitan nina Giannis at Luka Doncic. Dalawang manlalarong parehong elite sa kani-kanilang posisyon, ngunit may magkaibang estilo ng laro na kapag pinagsama, maaaring maging isa sa pinakamapanganib na kombinasyon sa kasaysayan ng liga. Si Luka, na kilala sa kanyang exceptional court vision at playmaking ability, ay magbibigay ng perpektong sistema para kay Giannis na mas kilala sa kanyang explosiveness at dominance sa ilalim. Ang kombinasyon ng Luka's finesse at Giannis' power ay magbubukas ng maraming posibilidad sa opensa ng Lakers. Isipin mo, isang pick and roll tandem na parehong kayang umatake, mamasa at magbukas ng espasyo para sa shooters sa paligid. Bukod sa opensa, malaki rin ang maitutulong ni Giannis sa depensa ng Lakers. Ang kanyang kakayahan na magbantay ng maraming posisyon at kontrolin ang paint ay magbibigay ng malaking proteksyon sa rim, habang si Luka naman ay makakapag-focus sa pagdidirekta ng laro at pagbuo ng plays. Dagdag pa rito, ang presensya ni Giannis ay maaaring magbigay ng panibagong sigla kay Luka. Isang uri ng motivation na magtutulak sa kanya na mas paghusayan pa ang kanyang laro, lalo na sa aspeto ng leadership at defensive commitment. Sa kabuuan, kung magkatotoo man ang ganitong senaryo, posibleng maging isa ito sa pinakamalalakas na duo sa buong liga. Si Luka Doncic, na kilala sa kanyang kontrol sa laro at offensive IQ, at si Giannis Antetokounmpo, na isa sa pinakadominanteng atleta sa modernong NBA, ay maaaring magbigay ng panibagong yugto ng super team era. At kung sakaling matuloy ito, malamang ay babalik ang Los Angeles Lakers sa tuktok ng liga bilang pinakamalaking banta sa kampeonato. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba dapat bang subukan ng Lakers kunin si Giannis Antetokounmpo?